Nagsimula na naman ang bigmaan. Iyan ang sigaw ng lalaki mula sa bintana ng apartment niya sa Bandar Abbas, Timog, Iran. Nanginginig ang cellphone camera. Sa likod niya, ang buong langit ay nagliliyab. Isang bola ng apoy na kulay kahil ang lumalamon sa abot tanaw. Ang usok ay nawawala sa dilim. Paulit-ulit niyang sinasabi, takot na takot. Nagsimula na naman ang digmaan. Bandar Abbas. Nagsimula na naman ang digmaan. At hindi lang ito isang lungsod, sunod-sunod ding tinamaan ang Iran nitong 2 linggo. Mga fighter jet ng Navy at Air Force ng Estados Unidos, mga misil at mga sandata na hindi pa nagagamit ng mga Amerikano sa labanan. Mga pagsabog mula dulo hanggang dulo ng bansa. Pero may isang bagay dito na hindi tugma. Wala pang 1 buwan ang nakalipas, lumagda ng kasunduang pangkapayapaan ang Estados Unidos at Iran. Totoong kasunduan ito na may pagkamay ng 2 presidente para tapusin ang 4 na buwang digmaan at muling buksan ang Strait of Hormuz. Nasa papel na ang kapayapaan, tapos sa loob lang ng 3 linggo, naglaho na parang usok. Pakinggan mong mabuti ang tanong na ito dahil dito iikot ang video. Ano ang ginawa ng Iran para itapon sa basurahan ang kasunduang pangkapayapaan sa wala pang 1 buwan? At bakit ang sagot ng Estados Unidos sa pagkakataong ito ay hindi lang basta isa pang pambubomba? Mas malaki ito kaysa sa lahat ng nakita sa simula ng digmaan. Itabi mo muna ang tanong na yan dahil ang sagot, well, nagsisimula sa isang lugar na halos walang nakakapansin. Unang-una, dapat mong malaman kung bakit mahalaga ang bahaging yon ng dagat. Ang kipot ng Hormuz ay isang makitid na daanan ng tubig na nasa pagitan ng Iran at ng bansang tinatawag na Oman. Sa pinakamakitid na bahagi, 34 na kilometro lang ang lapad nito. Baka narinig mo na rin na halos 1/5 ng langis sa mundo ay dumadaan dito, 20 milyong bariles kada araw. Pero ang langis ay yung bahagi lang na alam ng lahat. Kaunti lang ang nakakaalam kung ano pang dumadaan sa kipot na iyon. 1/4 ng lahat ng helium sa planeta, ang gas na hindi kayang palitan sa paggawa ng kahit isang computer chip mula sa iyong cellphone hanggang sa pinaka-advanced na supercomputer sa mundo at ang mga pataba na nagpapakain sa buong mga taniman sa Asia at Africa. Ibig sabihin, ang may kontrol sa 34 kilometrong koridor ay may hawak hindi lang sa gripo ng gasolina kundi pati sa enerhiya, pagkain at teknolohiya ng mundo. Tingnan mo, ang langis pag nagkulang tumataas presyo pero mabilis din bumababa. Pero ang helium, pataba at mga sangkap para sa chip, unti-unting sumisikip ang supply at nananatiling gipit sa loob ng maraming taon. Ito ang sandatang napili ng Iran na gamitin at inakala nilang dahil dito ay hindi sila kayang galawin. Nagsimula ang digmaan noong ika-28 ng Pebrero sa isang biglaang pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Agad ang naging tugon ng Iran, isinara nila ang kipot. Nagdesisyon ang Iran na sila ang magtatakda kung sino ang makakadaan. Habang nagpaputukan ang mga kanyon, mas tahimik at matalino ang ginagawa ng Iran. Nagtatayo sila ng makina ng paniningil. Noong Mayo, binuo ng pamahalaan ng Iran isang bagay na may pangalang parang ahensya ng gobyerno. Tinawag itong Awtoridad ng Kipot ng Golpo Persiko. Sa praktika, ito ay isang nakatagong bayad sa pagdaan. Lahat ng barkong gustong tumawid ay kailangang magparehistro, humingi ng pahintulot at kumuha ng obligadong sigurong Iranian. Naglabas ang Iran ng mapa ng ligtas na ruta at nagbabala ng paglabas dito ay paglabag. Ibig sabihin hindi lang sa pilitang hinaharangan ng Iran ang kipot. Ginagawa nilang isang permanenteng negosyo ang kontrol doon, may papeles at bayad. Makina ng pagkamkam ng pera mula sa mga kailangang dumaan. Lahat ito ay pinatatag ng dahas. Mga kumpol ng mabilis na bangka ng revolusyonaryong gwardiya, mga misail na nakatutok sa dagat at mga drone. Mga minang nakatago sa ilalim ng tubig at pagharang ng sinyal ng nabigasyon sa satellite para gawing bulag ang mga barko. Dahil dito, sobrang tumaas ang gastos ng pagtawid kaya karamihan ng mga kumpanyang may-ari ng mga barko ay sumusuko na lang. Tumugon ang Estados Unidos sa pamamagitan ng paglalagay sa awtoridad na ito sa listahan ng mga parusa at pagtawag dito bilang panghingikil sa mga barko.
Pero heto ang bahaging hindi tugma. Kung may ganitong kalakas na sandata ang Iran, bakit niya mismo winasak ang kapayapaang kakapirma lang nila? Dahil noong Hunyo, pumirma ang dalawang panig ng isang kasunduan para tapusin ang lahat. Noong ika-17 ng Hunyo, nilagdaan ng dalawang presidente ang isang memorandum ng pagkakaunawaan. At may malinaw na patakaran. Sa 60 araw makakadaan ng libre ang mga barko habang pinag-uusapan pa ang kinabukasan ng mga tubig na iyon. Pero hindi kailanman itinago ng Iran ang gusto nila pagkatapos. Sinabi na nila na pagkatapos ng 60 araw, sisingilin nila ang tinatawag nilang mga bayad sa seguro. Babalik din ang toll, pero iba na ang pangalan. Hindi nga yan tumagal kahit malapit sa 60 araw. No ika-6 at ika-7 Hulyo, nagpaputok ang Iran sa 3 barkong pangkalakalan sa Kipot sa loob ng 24 na oras. Isa sa mga ito, isang kargamentong barko na may bandila ng Cyprus ang tinamaan. Isang tripulante ang nawawala. Isang direktang pag-atake laban sa mga sibilyang barko. Pinunit agad ang kasunduan na di umabot ng 1 buwan. Matalim ang tugon ng Amerika. Umakyat si kalihim ng depensa ng Estados Unidos na si Pete Hegseth sa pulpito ng Pentagon at ibinuod ang lahat sa isang pangungusap. Iran lang ang humahadlang sa trapiko sa mga kipot na yon. Bukas ito sa trapiko kung hindi gagawin ng Iran. Ang tanging pumipigil sa trapiko sa Kipot ay ang Iran na nagpapaputok sa mga barko. Bukas ang Kipot basta't tumigil ang Iran sa pagpapaputok. Lahat ng sisi ay binabalik sa Iran. Ngayon, makinig ka dahil dito lalaki ng husto ang tugon. Hindi lang ito isang ganting pambobomba. Paulit-ulit at sunod-sunod ang mga pag-atake gabi-gabi. Sa isang madaling araw lang, sinabi ng mga Amerikano na tinamaan nila ang 140 target na militar at ang mga pag-atake na dati ay nasa baybayin lang, nagsimula ng pumasok ng malalim hanggang 1,500 kilometro sa loob ng teritoryo ng Iran. Maingat na pinili ang mga target. Depensa sa impapawid, mga radar sa baybayin, mga missile launcher, mga imbakan ng drone at mga bangkang pandigma. Bawat isa ay bahagi ng kakayahan ng Iran na isara ang Kipot. Hindi gumaganti ang Estados Unidos. Unti-unti nilang binabaklas ang sandata pa isa-isang turnilyo. At doon lumitaw ang isang bagay na hindi pa nakita ng mundo sa totoong labanan. Tignan mong mabuti ang larawang ito, makasaysayan ito. Ang humahati sa tubig ng mabilis ay ang unahan ng isang bangka. At walang tao sa loob. Isa itong naval drone na pandigma na sumasalpok sa target at sumasabog. Corsair ang tawag dito ng mga Amerikano. 3 sa mga ito ang tumama sa pantalan ng naval base ng Bandar Abbas. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na gumamit ang mga puwersa ng Estados Unidos ng ganitong uri ng surface drone sa labanan. Inusyang Kinukunan ng video ng residente mula sa bintana ang Bandar Abbas na nababalutan ng kahel dahil sa mga pagsabog. Umaakyat ang usok, sumisigaw ang mga tao na bumalik ang digmaan. Kumalat ang mga larawan sa social media at buong mundo. Ngayon, ang pagbuwag sa sandata ng Iran ay isang bagay. Ang pagkuha ng kontrol sa Kipot para sa sarili ay iba naman. Mas malaki pa. At dito na tayo sa pinaka-nakakagulat na bahagi ng kwentong ito. Noong Hulyo, 13 isang post lang sa social media ng presidente ng Estados Unidos ang muling nagsulat ng mga patakaran sa dagat na yon. Idineklara niya na bukas ang Kipot. At mananatiling bukas ito, may Iran man o wala. Inanunsyo niya ng Estados Unidos ang tagapangalaga ng Kipot ng Hormuz. At pinangalanan niya ang operasyon. Tinawag niya itong blokada sa Iran. Ipinahayag niya ang dahilan ng malinaw. Pinipipilan lang nito ang mga barko ng Iran at ng mga bumibili mula sa Iran na pumasok o lumabas. Lahat ng iba pa ay malayang makakagamit ng Kipot. Huminto ka at pag-isipan mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang sandatang inihanda ng Iran para singilin ng lahat na yon ay sa Iran na lang nakatutok. Iran lang ang ngaiwang nasa labas ng sarili nitong Kipot. Ang barahang itinatago ng Iran para idiin ng Estados Unidos ay napunta na sa iba. At may dagdag pa,
Bilang tagapagbantay, mababayaran ang Estados Unidos. Isang bayad na 20 sa bawat kargamentong dadaan doon. Ibig sabihin, sila mismo ang gagawa ng paniningil na tinawag nilang panghingikil noong ang Iran ang gustong gumawa nito. At heto ang bahagi na halos walang nakapansin. Ang bahagi na sumasagot sa tanong mula sa simula. Bakit na yon mas malaki ito kaysa noon? Dahil hindi ito ang unang beses. Balik tayo. 3 buwan. Noong 13 ng Abril, ginawa na ng Estados Unidos ang eksaktong bagay na iyon. Naglagay na sila ng blokadang pandagat sa mga daungan ng Iran. At hindi iyon biro. Mahigit 10,000 sundalo. Mahigit 12 barkong pandikma. 12 ng sasayang panghimpapawid. Lahat ng ito ay para hadlangan ang pagluwas ng langis ng Iran sa pamamagitan ng dagat. Sa loob lamang ng 1 buwan, ayon sa pagtataya ng mismong kagawaran ng depensa ng Estados Unidos, umabot sa halos 4 na bilyon at 800 milyong dolyar ang halaga ng langis na hindi naibenta ng Iran dahil sa blockade. May isang sandali na sumasalamin sa lahat ng ito. Nang subukan ng isang barkong pangkargang Iranyano na halos 300 metro ang haba, ang Tolska, na lampasan ng blockade, pinaputukan nito ng isang American destroyer gamit ang 5 pulgadang kanyon diretso sa makina. Sumampa ang mga sundalong pandagat at sinamsamang barko. Doon mo maintindihan lahat. Bakit hindi hungkag na banta ang anunsyo ngayon? Pangalawang beses nang inagaw ng Estados Unidos mula sa Iran ang pinakamahalaga nilang sandata. Patunay ang una na epektibo ito. At alam na alam yan ng Iran sa sarili nilang karanasan. Pahingi lang ng mabilis na pabor bago tayo magpatuloy. Kung nakarating ka na dito at may saysay sa'yo ang kwentong to na hindi mo nakuha sa headline, mag-subscribe ka sa channel kasi susubaybayan natin bawat kabanata nito dito. Kasi ang Iran, syempre, hindi ito tinanggap ng Iran ng tahimik. Ang naging sagot nila ay maghasik ng apoy kahit saan. Inatake ng Iran ang mga base ng Amerika. Hindi lang sa isa, kundi sa 5 bansa ng sabay-sabay. Kuwait, Bahrain, Jordan, Oman at Qatar. Mga ballistic na missile na tumatawid sa kalangitan ng Golpo. 3 beses tumunog ang mga sirena sa loob ng 1 araw sa Bahrain. Sa Kuwait, nagmamadali ang mga sundalo pabagsakin ang mga mapanganib na target sa himpapawid. Sa Jordan, na-intercept sa ere ang 4 na missile. Muling idineklara ng Iran na sarado ang kipot. Ipinahayag din nito na tinama nila ang isang base panghimpapawid sa Jordan, winasak ang isang command center at mga hangar ng drone. Puro hamon ang tono ng pamahalaan ng Iran. Ang presidente ng parlamento ng Iran na si Mohammad Ghalibaf, na siya ring pangunahing negosyador ng Iran sa pakikipag-usap sa Estados Unidos, ay nagbabala online. Kung aatake ka, masasaktan ka. At dinugtungan pa niya, ang kipot ng Hormuz ay magbubukas lang sa mga kondisyon ng Iran, hindi sa banta ng Amerika. Matitinding salita. Pero tingnan mo muna ang larawang ito sandali at mag-isip tayo. Ang may kontrol sa kipot ay hindi kailangang sabay-sabay umatake sa 5 kapitbahay para patunayan ito. Hindi rin kailangang mag-ingay online na siya ang namumuno. Ang isang bansa na may matibay na hawak sa gatilyo ng sarili nitong armas ay hindi basta-basta nagpapaputok sa lahat ng direksyon ng desperado. Hindi rin ito ipinagsisigawan na siya pa rin ang may kontrol. Ang ganitong kalat-kalat na reaksyon ay hindi kilos ng isang namumuno. Ito ang kilos ng isang nawala na ng alas at pilit na ipinagsisigawan na may halaga pa rin siya. Ang galit ng Iran ay hindi patunay ng lakas nito. Patunay ito na ang sandata ay nakawala na sa kanyang mga kamay. Huwag mong isipin na laro ng baguhan o bara-bara-el ang ginagawa ng Estados Unidos. Eksperto ang hukbong dagat ng Amerika sa pagsasara ng dagat at napatunayan ito ng kasaysayan. Sa digmaang sibil ng Amerika, nilagyan ng hukbong dagat ng Hilaga ng 500 barko ang baybayin para hadlangan ang timog. Nahuli o pinalubog nila ang 1,500 barko ng kalaban at naputol nila ang 75% ng eksportasyon ng bulak ng timog. Bumagsak ang ekonomiya ng konfederasyon dahil sa blockade, isa sa mga dahilan ng kanilang pagkatalo sa digmaan.
Ngayon, lumipat tayo sa taong 1962 sa krisis sa mga misail sa Cuba, pinalibutan ni Pangulong Kennedy ng mga barkong pandigma ang isla na may utos na pigilan ang sinumang barkong Sobyet. Sa loob ng isang linggo, umatras ang pinakamalaking karibal na kapangyarihan at inalis ang mga misail. Napaatras ng Estados Unidos ang Unyong Sobyet sa dagat nang hindi nagpaputok ng kahit isang bala. Napapansin mo ba? Kapag nagdesisyon ng Estados Unidos na isara ang dagat, ginagawa nila ito. At nararamdaman ng kalaban sa kabila sa ekonomiya, nararamdaman sa bulsa, nararamdaman sa lakas militar. At iyan ang tumatama ngayon sa Iran. Hindi basta-basta at pabigla-biglang sugal ang blokeyo na kinakaharap ng mga Iranian ngayon. Ito ang sandatang nagpabagsak sa konfederasyon at nagpaurong sa pinakamalakas na karibal sa mundo. Ngayon, nakatutok na ito sa kanila. Kaya, bumalik tayo sa tanong sa simula. Ano ang ginawa ng Iran para wasakin ang kapayapaan sa loob ng 3 linggo? Bakit mas malaki ang tugon ngayon? Ngayon, alam mo na ang kwento. Akala ng Iran kontrolado pa rin nila ang mga tubig doon, kaya isinugal nila ang lahat sa pag-atake sa mga barko. At tumugon ang Estados Unidos, hindi lang sa pamamagitan ng pagdisarma sa Iran, kundi kinuha pa nila ang sandata para sa kanilang sarili sa pangalawang pagkakataon at pinangalanan pa ito gamit ang pangalan ng mismong kalaban, ang blokadang Iranian. Ano ang pinakamalakas na baraha ng Iran? Ngayon, nakabaling na ito laban sa kanya. At malayo pa itong matapos. Nagsimula ang blokada noong 14 ng Hulyo at ang Iran ay may mga misail, drone at mga bangka na nakakalat pa rin sa Golpo. Ang mga susunod na araw ang magsasabi kung lulunukin ng rehimen ng Iran ang kahihiyan o susubukan nilang gumanti ulit. Nandito kami para subaybayan ang bawat galaw, kaya mag-subscribe ka para hindi mo ma-miss ang mga susunod na mangyayari. Pero bago ka umalis, sabihin mo muna sa akin ang isang bagay sa mga komento. Sa tingin mo ba tatanggapin ng Iran ang pagkatalong ito? Susubukan ba nilang muling isara ang kipot kahit gamit ang dahas? Isulat sa ibaba ang opinyon mo. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video.